Mga bossing, umpisahan agad natin doon po, no, sa ano, kay Takeru Miyamoto, no, yung update niya kay Mima Alicia po, mga bossing. Ito po ay Mima at John Vic Remulla. Pakinggan ho natin, mga kababayan, at baka meron tayong mas malalim at mas magandang impormasyon na marinig po dito sa kapatid natin na si Takeru Miyamoto. Ulitin ko po, mga kababayan, puntahan niyo po yung channel ni Takeru Miyamoto kung gusto niyo po na mapanood itong video na ito, no, nang walang cut, walang paghinto at talagang straight po, mga bossing. Okay? At paki-thumbs up na din po, paki-like na din yung video niya. Game! Yun, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, alam naman po natin na yung isa sa mga pinakatinitinang anggulo kung bakit nga po ito nangyari sa ating kasama na si Mima Alicia ay ang sinasabi nga daw po ang dahilan ay tungkol daw po sa sindikato. Yun nga lang, Yan po yung pinaka malaki ang porsyento, mga bossing, na iniisip na nagpahamak kay Mima Alicia. Virgilio Credo or Tam Sakdan, salamat po sir, yung sindikato, yung pagpapautang, yung paghiram ni Mima Alicia ng pera at tapos ipapautang doon sa di umanong kaibigan niya na baka, no, yun yung salarin. Baka, no? Capital B-A-K-A. Baka, yun yung salarin. meron po kasing binabanggit dito si DILG Secretary John Vic Remulla na yung sindikato daw po na to nanggaling from the South. So yun na. So ngayon, lumalabas ngayon yung spekulasyon na kung ito po ay sindikato from the South, alam naman na Galing Davao? Davao agad, ano? Oh, Davao agad. Hindi kasi, syempre, magiging matik, no? Isipin natin na ganun. Bakit to, mga kababayan? Kasi, kagaya niyan, yung mga pagbabanta, yung mga pagpatay, parang halos karamihan naman naririnig natin sa mga Duterte ho, di ba, mga kababayan? Kaya, unang pumasok sa isip ko, from the South, Davao agad. natin yung South Duterte po yan. So sabi nga po ni Ballpoint Man, di ba, na Si Takeru din, di ba? DDS daw po yung mari kay Alicia, pero pag-usapan ngayon natin yan. No? So pag-usapan ngayon natin dito kung konektado ba talaga yung politika, no, dito nga po sa nangyari kay Mima Alicia. Kasi tandaan natin bukod nga po sa sindikato, meron pa nga po itong tungkol sa kanyang ex na posibleng dahilan at yung isa rin po sa mga tinitinang anggulo, yung ex niya na magpupulis na kinasuhan ni Mima Alicia. Ano po? Pero, yun, inimbitahan po ng pulis yun, mga kababayan. Tapos, inimbestigahan, tinanong, at mukhang hindi naman ganun ka, alam mo yun, nakapokus doon yung hindi nakapokus base doon sa investigasyon ng pulis doon sa ex ni Mima. politika. So pag-usapan ngayon natin yan. So ngayon, ito mga ka-Streetwise, no, ito yung sinasabi natin, no? Okay. So kahapon, alam naman po, Ano ba yan? Lakihan niya natin. Sabi, the two suspects in the killing of blogger Alicia Lipata or Mima Alicia have been arrested in Mabalacat, Pampanga this Thursday morning daw ho, mga kababayan. Okay? natin, no, na dalawa sa mga suspect nahuli na. Sabi dito, the two suspects in the killing of blogger Alicia Lipata or Mima Alicia have been arrested in Mabalacat, Pampanga this Thursday morning, July 23. Okay, the police are still determining the motive behind the crime, which may have been due to the personal grudge or related to the victim's content as a blogger. Isa din ho talaga yun, mga kababayan. Although, maliit at manipis na porsyento yung nakikita as political blogger ni Mima Alicia. At hindi din po talaga pwedeng alisin, no? Yung parte na yon dahil po, mga kababayan, alam naman natin kung ano ugali ng mga DDS. Talagang mahilig po silang magbanta. Sabi ni Rex Benemerito, nakita ng sindikato ang isang weakness niya.
So tandaan natin mga kababayan, no, na bukod nga po sa mga personal na buhay nga po ni Alicia, isa pa rin po, no, at hindi pa rin po talaga naalis na dahilan, no, na posibleng ang rason kung ba't nga po ginawa kay Alicia ito, ang kanya pagiging content creator bilang isang vlogger. Oo. So ngayon, tinanungin natin tong interview nga po ni John B. Cremulya. Malapit na. Ito yung interview ni John B. Cremulya eh. Tingnan niyo to. Identified na, and we are about to arrest them any minute now. Okay. So, alam niyo ho ba kung ano ito? Parte ba ng sindikato itong gumawa? Kasi medyo may chilling effect ho nga. Binabanggit ko kanina doon sa mga ibang May- vloggers. Oo. May connection sila sa isang crime group based in the South. Pero lahat yung mababalidate natin pag mahuli na namin sila. Okay. When you say arrest, Ayan. Actually, itong interview po na to, no, nangyari po ito nung hindi pa nga po na-aresto yung dalawang suspect. Sabi ni Music Story, di ba meron kinakasama si Mima Alicia? Magpupulis at sinasaktan si Mima na investigahan, di ba yun? Opo, yun, Music Stories, yun yung ex ni Mima Alicia. Yun, alam ko, ipinatawag agad ng kapulisan, inimbestigahan agad nila at dumalo naman. At kumbaga, pinalaya din, pinaalis din dahil nga nakikitang hindi siya yung hindi siya yung gumawa. Pero ulitin ko, merong maliit na porsyento pa din. Baka yun din yun, di ba? No? Pero naimbestigahan at imbestigahan din ho yan. Yun nga lang mga kababayan, no, ito yung sinasabi natin. No? May binabanggit na naman dito si John B. Cremulya na ang yumari daw po or ang mastermind daw po no, ng pagkamatay nga ni Alicia sindikato na connected from the South. Alam naman po natin no, na pag sa utak natin, pag sinabi natin patayan at ito po'y South, Duterte po yan. So, Miski ho din ako mga kababayan eh. No? Miski ako din ho mga bossing. Yun yung unang pumapasok sa utak ko. Bakit? Kumbaga sila din po mismo sinasanay nila tayo. Ano? Na kapag ikaw ay kalaban, kapag ikaw ay hindi sumusuporta sa idol nila, bukang bibig nila, saan kaya kayo magtatago sa 2028 kapag si Sara na ang presidente? Or, ikaw na yung susunod doon kay Mima Alicia. Di ba? Kaya ang talagang unang papasok sa isip mo, yung mga yun. Sabi ni Juby Bersabal, Boss Mark, paano naman ang mga DDS na nagbanta kay Mima Alicia na imbitahan din ba? Alam ko, merong ginagawang hakbang si Senadora Risa Ontiveros at ini-screenshot nila yung mga komento ng mga DDS na nagbabanta sa buhay ni Mima Alicia. Sabi ni Elena Ilarde, posible person of interest connected din sa politika. NBI na dapat hinuskwemi sabi ni Sunny Reyes. ako naniniwala po ako no, na may mga tao pa rin po na ang paniniwala, politika pa rin po ang motibo dito nga po sa nangyari kay Alicia. Kasi nga, Miski ako naman din ho, mga kababayan, pero maliit na porsyento. Dahil po doon sa base po doon sa mga naririnig ni ating kaila Takeru Miyamoto, mas more on kumbinsido ako doon sa utangan o doon sa naging negosyo, no, na pinasok ni Mima Alicia. Mas kumbinsido po ako doon. po, pag sinabing patayan, Duterte po yan. Kaya nga may impeachment Ang pinag-uusapan doon, patayan No, si Sara po yung mastermind ng patayan O, di ba? Isa rin po no na pinag-uusapan sa impeachment yung grave threat ni Sara kay PBBM. Continue natin sige, para matapos yung interview, sige. Time between now and Sona. Anytime now. Kasi identified, located na, tracking na. Okay, good. So, malapit na. Dalawa ho ba, Sek? Dalawa sila. Oo. Okay. Ayan so actually kung may nahuling suspect po dito pa sa pagkamatay nga ni Alicia, good job po yung PNP at saka si John B. Cremulya. Bigyan natin yung credit. Saan yung bell ko? Bigyan natin yung credit. Pabay credit, may credit.
Especially nga po dito kay Chief PNP May pabel pa pala si Takeru Miyamoto doon sa channel niya. Wala ako ho. Sa, takapik-kapi lang po, mga kababayan. No?